sa Metro Manila. Yan, ang pinangangambahan, the big one. Oo, kasi tinatayang madami yung mga masasawi. Kung ito po mga kasama ay tumama dito po sa Metro Manila. At sa kaugnay po niyan, Tutok Lindol. Kakausap po natin si Dr. Carlo Queaño. Siya po ay Land Geological Survey Division Chief ng Mines and Geosciences Bureau. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Queaño. Tutok Lindol. Magandang umaga. Opo, ayun, akala po namin ay naputol. Good morning po, sir. Yes, good morning po. Opo, dyan po sa Mines and Geosciences Bureau po, sir, ano na po yung latest ninyong mga ginawang pag-aaral tungkol po dito sa mga nakalipas na mga lindol sa ating bansa? Actually po ay nakikipagsangguni po kami o nakikipag-collaborate po kami sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na siyang may mandato po sa pag-aaral po ng mga faults, sa mga earthquakes. Kaya po kami nagko-collaborate dahil alam po natin na nangyari po for example sa Cebu na mayroon tayong mga sinkholes tsaka mga landslides na nangyari na earthquake na maaaring mag-remobilize kapag nagkaroon ng ulan. Ang rain-induced landslides kasama po sinkholes at tsaka flooding ay mga coverage po, kino-cover po ng mga hazards ng Mines and Geosciences Bureau po namin. Opo, ng DENR. Yes po, ng DENR po ito. Nabanggit nyo, Dr. Carlo, marami Yes po. yung tungkol po sa sinkholes, di ba? Gaano na po ba kadami ng mga sinkholes ang ating nakita dyan po sa Cebu after po nung malakas sa pagyanig? Bago pa naman ho nagkaroon ng lindol, mayroon na pong talagang na-identify ng sinkholes ang DNR-MGB po. In fact ho, kasi unfortunately ang Cebu po ay binubuo about 60% na tinatawag na bato na limestone na siya ay actually prone sa sinkhole formation. So kung tinatanong po ko ako after the earthquake, I think around 158 kung hindi po ako nagkakamali ang kanilang inventory. But prior to that, more than 1,000 na po from south to northern part of Bicol po ang na-inventory po ng mga sinkholes po. 1,000 mahigit na po? Hindi po, lampas po. Lampas Kasi nga pa? ho ay talaga naman ho, hindi lang naman ho sa Cebu ho yan na marami din parte sa Pilipinas ang underlaid po ng mga limestone. Kaya po binabantayan natin yan kasi maari po silang prone sa tinatawag na ground subsidence pag marami pong sinkhole po. Ano po ang ibig sabihin no? Pwede po bang paka-explain yung binabanggit yung ground subsidence? Tama po ba, Dr. Carlo? Sige po, alam po natin may mga kuweba po tayo sa Pilipinas at karaniwan po tayo sa kuweba ay nabubuo ho yan dahil sa pagdi-dissolve o pag natutunaw po yung bato. Kasi po ang batong limestone po ay unti-unting na-dissolve po o natutunaw po ng tinatawag nating rainwater which is actually slightly acidic. So kapag pumasok po sa bitak ho ang tubig ulan, palalakihin po niya ang butas sa ilalim kaya po tayo nagkakaroon ng kuweba. Pag nag-collapse yung kuweba, magiging po siyang singko at maaari po patong magpatuloy sa iba't ibang lugar. Kaya naman ho, kapag meron tayong mga butas sa ilalim, unti-unti ho siya, lalo na kung manipis na po ang natitirang lupa sa ibabaw, ay unti-unti ho siyang magpapakita ng pagbaksak po. Yun tinatawag po natin ground subsidence po. Opo. Kung gayon po, meron ho bang dapat pangambahan yung mga kababayan po natin na nakatira malapit po dun sa kung saan nakita po yung mga sinkhole? Opo, ayaw naman po nating itakutin mga ating kababayan pero kailangan po nilang i-monitor kung anong nangyayari sa paligid nila. Unang-una ho, kapag ho napapansin sila nagkrak-krak ang kanilang yung kanilang flooring o kaya parang unti-unting lumulubog tapos tumatagilid ho ang kanilang wall at saka dun syempre dun sa paligid nila, papansin na rin na yung mga puno ay tumatagilid tapos pitak-pitak. Kaya kahit ano po, sabihin natin flat yung lugar, pas nagkakakita kayong ganung klaseng manifestations, ay yun ay mga mga simbolo or kaya mga symptoms ba na tinatawag ng ground subsidence po. Opo, Dr. Carlo, gaano po ba dapat kalayo yung isang bahay kung saan po nakita yung sinkhole? Kasi iba nating mga kababayan, syempre parang sinasabi nila mula kabataan, namana ko pa to sa ninuno ko, ayaw nilang lisanin kahit meron na pong ganitong mga nakikita. So para na sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, Dr. Carlo, gaano po ba dapat kalayo ikaw maninirahan kapag nakita ka ng sinkhole?
Opo, maganda hong tanong 'yan kasi hindi naman ho unique ang silt gold. Hindi natin ho alam kung gaano kalalim kung gaano kalawak ang butas sa ilalim po. Pero nga po, gaya po sa nangyari sa Cebu, lalo na sa mga 10 cities, ang buffer po namin nilalagay ay mga 10 meters. Okay po, Mm. pero ho nga ho, kung pa tayo magtatayo ng mabigat na infrastruktura sa isang lugar, maganda rin ho natin makita kung anong meron sa ilalim. Kaya nagkakaroon kami ng survey, yung po tinatawag na ground penetrating radar na survey kung saan gumagamit kami ng instrumento para ma-check kung may mga butas-butas ba po sa ilalim. Pero yun nga po, kung light structure naman, ano po, hindi naman kailangan na, pero wag ho tayong magtatayo mismo doon sa Mm-mm. sinkhole. Mhm. Definitely not po. So sana po at least 10 meters po. Actually, follow-up question ko po sana, kung halimbawa Opo. po na radar nyo na po yung lugar, may mga sinkhole pa ba na pwedeng i-repair? Sa ginagawa po ng mga engineering, pag may nakakita po ng butas, tapos magtatayo pa sila, for example, ng resort o kaya basta mataas na building, di natawag po nilang grouting na method kung saan po tinatabunan po nila, parang sinesemento, hindi tinatawag, Mm-mm. sinesemento yung ilalim para lang ho na walang mga butas po sa ilalim. Pero kailangan po nating intindi na napakamahal po itong mga ito. Kaya naman po, kung ako ay Mm-mm. magtatayo ng bahay, baka mas mahal pa yung grouting niya kaysa sa itatayo kong bahay. Kaya kung as much as possible, we move away. So depende po yan sa infrastruktura at of course kakayanan ng isang proponent o isang may-ari na magpatupad ng ganung klaseng engineering measure po. Mhm. Dito po ba sa Davao Oriental, Dr. Carlo, may mga na-monitor na rin po ba kayo sa DNR na mga sinkholes after po ng twin earthquake? Opo, nagsimula na po actually ho doon sa may Tarragona ho dahil may mga reports po rin mga sinkholes pero prior to that nga po meron na hong mga kuweba at saka mga sinkholes po na identify. Actually po, isang programa po ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR is yung tinatawag nga hong ground subsidence, particularly tinatawag na karst subsidence. So kung saan minapapa namin yung mga sinkholes sa buong Pilipinas at saka mga kuweba ho para ho natin ibigay itong mga mapa na to para magamit po sa land use planning ho. Yun nga lang po, since bago-bago pa ito, mga around 30% pa lang po ang natatapos po namin sa aspetong car subsidence po. Opo. Ano ho ang kabaligtaran nung subsidence? Meron ho bang ganung phenomenon after ng lindol? Tumaas po yung lupa. Opo. Mhm. Sa FIVOLs po, ang fault kasi, lalo na pag fault po ang pinag-uusapan, syempre, pwedeng tumaas yung lupa. Ganyan. Gayang portion po sa Cebu, pansin natin yung mga dating parang nasa ilalim ng dagat, ay Umangat. tumaas, Mhm. umangat. May isang aspeto din ho na kung saan yung tinatawag nga na liquefaction o yung sun boil, kaya nangyari din po sa coastal area ng Cebu na kung saan yung tubig sa ilalim, yung tinatawag nga pong groundwater, na shake ho ba kasama po ng mga sediments at because of pressure, because of this mixture of water at saka yung ating mga buhangin, na-liquefy po at syempre due to pressure ay tumaas po siya parang sun boil po. Mhm. Mhm. Ito po yung parang coastal uplift, tama po ba? Kasi may isang bayan po dyan sa Cebu, So, kung di ako oo. nagkakamali. Mhm. Ang nagkaroon po nito sa may bahagi ng Dalampasigan, itong coastal uplift. Well, actually naman ho, sa mga limestone po, kailangan ho nating intindihin na ang coral reefs po, pag siya ay na-expose sa surface, ay magiging pong limestone. Pero dyan sa po pinapakita ninyo, yung tinatawag natin parang cover collapse, or yun nga po, pag may sa ilalim, may cenote po, ang tinatawag CENOTE, parang cenote ho. But anyway, yan Mhm, po mhm. ay yan po ay manifestation nga ho na pagtunaw po ng ulan at ng tubig po doon sa limestone ho. So ibig sabihin ho, marami pala sa ating mga lalawigan ang kung gawa po sa limestone yung ating mga bato sa ilalim, ang hindi po safe tirhan. Let's just say hindi naman po safe. Opo. Sabi ko ayoko naman po Opo. manakot. Mhm, mhm. Depende din naman ho sa properties ho ng mga limestone. May mga limestone na sobrang tanda na to the point na napakatigas na niya. So hindi na siya ganun ka-prone. So kaya nga po itong mga klase ng mga sinkholes po ay unang-una nakikita sa generally ho sa medyo bata-batang limestone na hindi pa ganun katigas. Opo. Tapos ho sa mga relatively gentle yung topography or flat. Bakit gentle or flat topography? Kasi po pag gentle or flat, mas may oras yung tubig ulan na pumasok sa loob.
Kaysa pag naka-incline na gito, di ba may surface runoff. So pag mas naka-gentle, mas time siya mag-seep through at i-dissolve po yung sa ilalim. So may mga conditions po kung saan mas prone sa car subsidence o yung tinatawag din ho na sinkhole gaya po na ipinapakita ninyo dito. Opo. Flat po yung lugar. Mhm. Kung halimbawa po, Dr. Kianyo, yung isang bundok po ay gawa sa limestone. Marami po tayo niyan kahit dito po sa Luzon. Alam naman natin na matatanda na rin ho yung mga bundok na yon. May tendency rin ho ba yon na mag-landslide kung gawa po sa limestone? Well, tanda ho pag tinatawag po ng tanda, millions of years po pinag-uusapan natin. Correct. O, di ba po? So, meron tayong mga bato na kahit millions of years, kung 1 million, bata-bata po sa amin yun. But anyway po, okay. gaya po ng ipinakita ho sa Cebu, tsaka sa Negros, mabalik ho tayo nung panahon po nung Negros nagkaroon ng lindol. So, magkaroon po siya ng mga landslide. Remember po, ang earthquake ho, ay pwede ho mag-trigger ng formation ng sinkhole. Pero syempre, nag-collapse dahil nga dati may bitak-bitak na, nag-collapse na po siya. So in the same way, yung mga limestone, hindi lang naman po sa limestone. Kahit hindi ho limestone, pwede ho magkaroon ng landslide, ng earthquake-induced landslide. At saka, na pwede ho mag-translate o mag-iipong rain-induced landslide kapag ho pumasok ang mga bagyo or anumang weather disturbance po. Dr. Carlo, meron po ba kayong ginagawang pag-aaral dyan po sa MGB para po matukoy natin yung mga lugar na prone po sa pagkakaroon ng sinkhole? Yes po, actually yan pag-aaral po yan ay formal na programa po namin So yan kay Bato dyan ay pag-aaral din ng landslide, ng rain-induced landslide at saka flooding Yun yung tatlo. At saka meron rin kaming coastal hazards. So every time po kami nagkakaroon ng isang assessment sa isang lugar, sinisigurado po namin na bibigay po kami ng advisory at ine-explain po namin sa LGUs kung ano po ang status ng kanilang lugar. So at advisory plus report plus tinatawag nating exit conference. Meron din kaming formal na information education campaign kung saan nakaschedule ang mga munisipyo. Of course po, hindi naman sabay-sabay yan. Siyempre, limitado din nating geologists. Pero ito po ay formal na programa ng DNR-MGB po. Pero ito po ba ay nadi-disseminate ng maayos sa ating mga lokal na pamahalaan nang sa ganun yung mga kababayan po natin hindi na po nila tirikan ng mga tahanan? Opo, ibibigay naman po natin yan sa LGU, lalo nga ngayon, pag meron tayong mga series of disasters, we are also working under the arm of the NDRIMC. So araw-araw nagbi-meeting po sa Office of Civil Defense kung saan po ang bawat ahensya na involved sa disaster management ay magbibigay po ng report. Kasama po dyan ang DILG para din malaman nila kung ano ang status ng kanilang LGU. In the same way, para malaman din po namin kung ano po ang kailangan po ng mga LGU. Kaya when it comes to disaster management po, it's actually po a holistic approach, a whole government approach. Hindi yung kakayanin isang sangay po ng gobyerno. Opo. Meron din ho ba kayong mga nakikita na mga man-made naman na mga hazards kaya po nagkakaroon ng landslide, ng mga coastal uplift o kaya po ng mga sinkhole? Opo naman po. May kasama po yung mga tinatawag nating anthropogenic activity o human activity. Kung ito po ay ang dalisdis ng bundok, ito po yung side ng bundok, tapos may mga layered yung bato. Kapag pinutol mo ito na walang proteksyon ang slope, ay maaari po siya magdulot ng mga landslide. So pangalawa po, ang slope po ay may kaya lang suportahan na weight. Kasi kapag lalo na ang slope natin ay mga bitak-bitak o kaya ang bundok ay bitak-bitak na bato, tapos naglagay tayo ng mabibigat na infrastructure, maaaring hindi kaya suportahan ng slope. And that could initiate a landslide po or failure of the slope as well. Kaya nga po importante na we use science and as applied to engineering when we actually put up this kind of structures po. Nakakapangamba lang, Dr. Carlo, kasi baka wag naman po sana, pero pag dito sa Metro Manila, tumama yung the big one na yan, baka meron po mga lugar na magkaroon ng sinkhole dahil nga pag hindi po, kumbaga science-based yung approach natin, posible pong ganito yung kahantungan po.
Opo, karamihan mo naman sa Metro Manila ay unfortunately sa Metro Manila hindi naman po limestone. Bandang Rizal na po tayo ang pinag-uusapan ho. Pero syempre ho, lagi ho sinasabi ng kasama po nating Philippine Institute of Volcanology and Seismology na kailangan po nating malaman kung saan ang trace ng West Valley Fault at lagi po sinasabi na pwede mag-generate ng magnitude of 7.2 at nararapa. Kumbaga, hinug na para gumalaw po yan. Kaya noong pang 1990s ay lagi ho sinasabi yun ng sangay ng DOST paulit-ulit po. Kaya importante na ating mga structures ay hindi nakapatong sa fault. Kung tayo ay malapit sa fault ay or malapit or kahit malayo, ano po, kailangan siguraduhin natin ang ating mga bahay at mga buildings ay resilient po ba at kaya niya ang mga ganitong malalakas na lindol. Dito sa West Valley Fault, 'di ba po parang ang daming lungsod dito po sa Metro Manila ang nadaanan po niyan. At kapag yan ay gumalaw, pinangangambahan na baka po marami ang mga nasawi. Pero ito po ba, paano ko yung bahay mo na find out mo na doon nakatirik sa West Valley Fault, Dr. Carlo? Paano po ba? Kami po ba agad-agad na kailangan ng lumikas o kailangan na i-retrofit yung aming mga bahay? Anumang infrastruktura nakapatong sa fault, pag gumawa ang fault, hati po siya. Mahihiwalay po I-retrofit siya. mo, oo. Oo, kahit i-retrofit mo ho siya, ano po gagawin niyo pag gumalaw, mahati po siya. Ano po? Kaya nga ho, ini-encourage natin na malaman kung talaga po tayo nakapatong o hindi. Kung dapat ba sila ay lumikas kaagad, ay hindi ko po masasagot yan. Pero kailangan din ho nating intindihin ang socio-economic status po ng ating mga kasamahan. Madali ho sabihin na dapat lumikas kayo, pero Yes. syempre may mga kababayan tayo, we have to be sensitive na hindi naman ganun ka-fortunate na lilipat ka agad. Agree po. Opo. Pinatatanong lang po rito ng ating texter, ano raw po yung explanation doon sa sinkhole na biglang sumulpot gaya po sa Siquijor? I think ito yung pinakita nating video kanina. Ayan. Opo. Hindi naman ho yan basta-basta sumipot. Gaya po ng sinasabi ko kanina na nagsisimula ho yan sa mga fracture sa surface. It takes several years, sometimes even 100 of years to develop a sinkhole. So ang mapapansin ho natin dyan, kita ninyo po flat po yung lugar, tapos Yes, nga ho opo. pag limestone ho, tapos fractured siya, unti-unti yung papasok ang tubig ulan, tapos unti-unti yan tutunawin po. Kung may groundwater din po kayo sa ilalim, pwede ho niyang palakihin lalo po yung mga butas. Pag sobrang laki na po yung mga butas at manipis na po yung sa surface, saka po siya babaksak. So there are at least two ways of performing a sinkhole. In this case, maybe it's a natural dissolution of the limestone o pagdidisolba o paglulusaw ng limestone dahil tubig ulan, or pag may mga butas ka na, pag may earthquake ka, lalong pabibilisin ho niya pagbaksak po niya. Pwede ho ba yung gawing tourism spot? Baka talon-talunan kasi yung Oo mga nga po mahihilig sa mga extreme adventure. adventure. Actually po, ang sinasabi po namin na hazards should be an opportunity for socio-economic activity. Ibig sabihin nga, sa ibang lugar po nga, pag nagmi-mitigate sila o nagkakaroon ng adaptation measures, they make sure na pwede siya mag-generate ng income. Wala naman hong problema kung gagawin niyo pong turismo, pero siguraduhin niyo lang po, walang lalangoy po dyan. Diba? Kung picture-picture lang po, pwede naman po, medyo maganda rin kasi yan sa turismo in the sense na it can promote also awareness among people when it comes to hazards. So again, it really depends on what our plans are pagdating ho sa turismo. Ayun. Pero bawal tumalon. Bawal paglangoyan. Lalo kung di kayo marunong lumangoy. But regardless kung marunong kayo o hindi, wag ho kayo basta-basta tatalon po dyan. Lalo na wala na hong yatang hagdan dyan. Pahirap umangat. Opo, may isa pa hong tanong dito from our listener po. Ano naman daw po yung explanation dun sa sinkhole sa Thailand na nag-appear po sa gitna ng kalsada? Ay, hindi ko po masasagot siya sa Thailand kasi syempre mukhang hindi naman ho limestone nyo yan. Kasi meron tinatawag na pseudo sinkholes na nagpapanggap na sinkhole. Kasi nga po ang sinkholes karaniwan po yan sa mga carbonate o limestone rock. Pero pwede rin magkaroon sa mga ibang klaseng bato. Kung nga mahina po yung bato, tapos may sumabog na sabihin natin na drain pipe sa ilalim. Pwede ho kasi siya mag-cause din ho dyan ng kolapso. So, hindi ko po alam sa aspeto po ng Thailand po yan. Okay, thank you po, Doc. Siguro, Doc, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, especially po dyan sa Cebu, kung saan natatakot po sila dahil nga napakarami na sinkhole ang kanila pong nakita. O para po sa ating mga kababayan sa Cebu,
Sa hotline, lagi po tayong laging handa at kung kinakailangan niyo po ang assistance ng DNR Mines and Geosciences Bureau ay makipagsangguni po lang ho sa aming regional office o pwede ho naman po sa central office. Alam po natin na hazards prone po ang maraming portion ng Pilipinas kaya importante na lagi po tayong handa. Salamat po. Dr. Kianyo, on a personal note, paano ho ba maging geologist? Mag-aral po tayo ng geology kung gusto po ninyo. Pero yan po ay ino-offer lang po sa ilang universities gaya po ng University of the Philippines, Mapua University, Adamson University, University of Southeastern Philippines, Caraga State University, North Sagaray. Yun po, ilan lang po mga universities. But at the end of the day, when it comes to disaster management, you don't have to be really a geologist. Although it is important, there are various ways of helping when it comes to disasters, including po science communication. Ayun. Galing ni Dr. Oo, Kianyo. galing ni. Dami nating natutunan. Dok, huwag kayong magsasawa ha. Hanggang sa susunod, interviewin pa rin namin kayo dito Maraming sa programa. salamat po ha. Thank you. Maraming salamat din po. Nakausap po natin si Dr. Carlo Kianyo. Siya po ay ang Chief Geologist po sa MGB, Land Geological Survey Division Chief ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Pala partner, limestone pala yon, 'di ba? Tapos kapag umulan kasi acid rain partner 'di ba? Tapos ilang taon na 'yan. Hindi naman basta-basta pala 'yan sumusulpot. Tinatanong ko kasi sabi ko paano po yung mga bundok na matatanda na sabi niya actually kung 1 million years bata pa pala yun, Sabi ko talaga ba? Oo. Kasi bundok kasi 'di ba? Parang it takes time talaga, ilang taon 'yan bago mas nauna pa sa mga dinosaur. Oo, 'di ba? Kaya etong ating sa mga kababayan natin ha, 10 meters, 'di ba? Kung meron po kayong nakitang sinkhole diyan po sa inyong area, 10 meters po dapat evacuate nyo 'yan. Kasi delikado po mga kasama. Lalo na ngayon, meron pa ring mga aftershocks Yes, ang nararanasan diyan po sa Cebu at sa Davao Oriental. Bukod po dun sa mga pagyanig ng lupa, nakakaapekto rin po ang ulan at yung baha, no? Oo. Kapag ganyan po yung sitwasyon. Pero kung ang lugar po ninyo Bulacan o kaya po dito sa Metro Manila tas nagbaku-baku yung kalsada ho ninyo. Iba naman yan, hindi sinkhole. Potholes yan. Ang dami niyan sa may Quezon Ave, partner. Sinasabi ko sa'yo, patungo ng circle. Pothole. Kaliwat kanan, na linya. Ang dami-daming potholes. Para ka nasa buwan. Bakit wala namang construction dun Hindi pag umuulan. Kasi tapos substandard yung mga gamit nila. Tapos syempre dumadaan dyan yung mga truck, yung mga bus. Sa Bulacan din daw. Mabibigat yung yung load nila. Tapos ayun na. Kasi kung halimbawa may ginagawang MRT o kaya yung Skyway, maintindihan mo na medyo baku-baku yung paligid kasi nga binubungkal, dumadaan yung mga heavy equipment. Pero kung ganun na papunta ng circle, Quezon Avenue patungo ng circle, grabe yung potholes dyan. Kaya ang traffic palagi kasi iniiwasan niya ng mga motorista. Nagme-menor sila, lalo na kapag ikaw nakamotorsiklo. Kay ni delikado Joshua. yan. Tapos paggabi. Tapos pupunta ka ng Tagaytay. Buti doon wala namang potholes. Mas maayos pa yung kalsada nila noon kesa dito sa Metro Manila. Matraffic ba papuntang Tagaytay? Nakamotor, hindi naman. Hindi masyado. Pag mapapagod nakamotor. Lalo na pag ganitong edad na, yung medyo masakit na yung balakang mo. Ang pinanonood nyo ng concert ay mga Patty Austin. Hoy! Mga baby face. Yan, malapit na yan. Oo. Mga kasama, baka meron ho kayong mga komento sa ating pinag-uusapan. At kung meron ba kayo napapansin dyan, walang pasok sa Metro Manila. Saka sa... Until tomorrow ba? Tama, no? Ngayon, tsaka bukas, dahil ano yung sabi, bakit daw wala silang pasok? Ang sabi kasi netong si, dahil meron silang 2-day health break. May ganun-ganun na pala ngayon, Sana no? all. Para sa lahat ng ANTAS public at private school. Ngayon yan hanggang bukas. Kasi nga uso. Yung mga ubo-ubo sipon. Oo, mag-avail ka kaya. Kailangan mo rin ba ng health break? Sana all. Sana all daw. Sana all may health break, diba? Diyan lang ho kayo mga kasama comment kayo sa ating live stream at sa text line. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Tuloy natin ng ligaya ang umaga dito po sa programang Ang Sinang Taong Bayan. Alams na! Oras 9:30 na. Good morning!
That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. That news was brought to you by AC